Good morning! Ito naman yung ating bagong project na gagawin. Nag-cut lang ako ng mga plywood and then ang gagawin ko dito para kumapal, pagdidikitin ko lang siya. Kahoy sana yung gagamitin ko kaya lang wala naman ako dito. Tinatamad ako lumabas para bumili ng kahoy. Doon nga po pala sa isang video na in-upload ko, may nagtanong po doon paano ko daw pinagduktong-duktong para lumapad yung palutsina. Dalawang way po kasi yung ginawa ko doon. Yung isa ang ginawa ko lang doon ay pinagduktong-duktong ko gamit lang yung wood glue. And then yung isa naman po para magkaduktong-duktong, ginamitan ko siya ng double-headed nail. Kayaan nyo lang po siyang matuyo bago nyo baklasin yung pagkakaklam nyo para siguradong dikit na dikit. Dalawang project nga po pala yung binala ko na umpisahan. At itong plywood na may pintura na to, ito yung binaklas ko dun sa layer sa ginawa kong cabinet ng mga tools natin. Ito na lang yung pag-uubrahin ko para magamit ko dun sa susunod na natin na project. At ito na yung mga plywood na gagamitin natin dun. Tapos yun naman gagamitin natin dun sa isang project natin. Yan na yung 3 piraso na yan. Pinaglalagyan ko lang yan ng mga body filler palibot para bukas ay liliyahin ko na siya. Naubusan nga ako ng body filler na ginagamit ko dito sa bahay kaya ang ginawa ko ay pumunta ako sa bilihan ng pintura parang bumili ng body filler. Kaso nga lang ang binibigay sa akin ay yung may hardener. Eh ayokong gumamit nun kasi nung minsan gumamit ako nun na ihalo ko lahat. Ala, sumabog, sobrang init. Kaya ang nagamit ko dyan ay yung Boysen na glazing putty. Kaso nga lang medyo mahirap talaga siyang ilihahin kasi ang tigas para siyang bato. May napanood naman ako para doon lumambot bago lihahin ay lagyan ng lacquer thinner. So lumambot naman ng konti kaya lang hindi ko pa rin gusto yung paggamit ng glazing putty. Itinry ko yung ganitong way para mai-assemble ko yung mga kahoy at walang makitang kahit anong butas dyan na pinanggalingan ng mga screw dahil ang gagamitin natin dyan ay yung dowel. Hindi ko lang sure kung kakayanin ko. So far okay naman na pagkapatapat ko naman yung mga butas kahit na medyo natagalan ako. Paulit-ulit ko talaga sinusukat yan kasi baka mamaya hindi siya eskwalado eh napakahirap magbabaklas pa talaga tayo kaya kahit na natatagalan ako sa mga project na ginagawa ko lately ay pinag-uulit-ulit ko talaga yung pagsusukat. Itong project na ginagawa ko ngayon ay may another layer din siya. Tingnan nyo naman, dawal din yung ginamit ko dyan. Siyempre bago natin i-assemble, kailangan lagyan natin ng wood glue. Doon sa unang layer na ginawa ko, doon sa top, medyo natagalan ako sa pagtatapat ng mga dawin na yan. Basta marami kong naging error doon. Pero dito sa second layer na to ay mas madali na. Hindi ko alam kung bakit mas madali dito. May napanood din ako na pag may maawang yung kahoy o kaya yung mga butas, ang ginagawa nila, nilalagyan ng wood glue and then lalagyan ng ano tawag yan? Sawdust. Siyempre pag may napapanood ako na gano'n nakakaiba, ang ginagawa ko, tinatry ko din, tingnan natin kung maganda at kung kaya ko bang gawin. Ang gagamitin ko na paan yan ay mga palutsina na mahahaba yung makikipid. So kung itatanong niyo po ulit kung paano ko ulit siya ginawa para lumapad na ganyan, wood glue lang po ang ginamit ko dyan, pinagdikit-dikit ko, and then kinlam, magdamag ko po siyang pinatuyo. Kinabukasan ko na lang siya binaklas. Hindi ko na po yung ginamitan ng double-headed nail para magkakabit-kabit siya. Wood glue lang po ay okay na. 4 na piraso ng palutsina yung ginamit ko dyan. Pinagdikit-dikit ko para lumapad. Kaya ang ginawa ko, nung nagkabit na ako ng blocks ko, 4 na piraso din yung ginawa kong butas. And then pantay na pantay siya, may guhit. Tapos sinagyan ko na lang siya ng body filler. Ibang kulay yung ginamit ko na body filler para alam na may butas. Pero parang ang nangyari, naging design yung body filler kasi contrast dun sa kulay ng palutsina. Meron pong available dito 1,800 square meters. Minimum cut po natin is 137. Yung available na lang po. Yeah. Nilipat ko na lang muna dito sa kabilang side kasi grabe yung garahe namin sa kabilang side. Para siyang sungkaan. Hindi talaga siya pantay-pantay. Ayan. Ay, salamat! Ito po Nakarating ang din way tayo sa papuntang finals. Malinalao. Bago pa siya lagyan ng sanding sealer, lilihahin At ko ito muna. naman po yung Unahin ko nga San po pala Manuel yung sanding exit sealer bago and yung Villa Bacolod. wood stain. Kasi nung minsan may napanood din ako na mas maganda daw na unahin yung sanding sealer. Para yung mga medyo butas-butas pa ng kahoy ay matakpan ng sanding sealer. Kasi yung sanding sealer daw may particles na maliliit na tumatakap dun sa mga butas-butas ng kahoy. Kagaya doon sa ginawa ko na unang console table, di ba? Hindi ko siya nilagyan ng sanding sealer, kagad wood stain na yung nilagay ko. And then ang nangyari, sobrang tingkad ng wood stain. Kaya after kong malagyan ng wood stain, buti hindi ko pa siya nilagyan ng sanding sealer uli at saka tinapcoat ng gabi. Nung umaga, nakita ko medyo matingkad talaga kaya ang ginawa ko, niliha ko uli siya bago ko nilagyan ng sanding sealer. Kaya dito ang ginawa ko naman
naman, para niliha ko pong muna assist siya ng 150 grit. And then 10,000 pagkaliha ko, nilagyan ko ng sanding reservation sealer. deductible po Niliha ko ng ating, 240. Nilagyan ko uli ng sanding sealer. Niliha ko ng 360. And then, at saka ko pa lang siya nilagyan ng wood stain. Nilagyan ko ng tape itong panot China para hindi siya malagyan ng wood stain. Ang bala ko kasi dyan, itatap coat ko lang siya ng clear para yung paa natin o yung panot China magiging parang motif lang siya or accent ng ating ginagawa na consultable. Ito yung itsura niya nung wala pa siyang kahit anong nailalagay ko. Sanding sila, wood stain. Ito naman yung itsura nung meron na akong nilagay na wood stain. Dalawang coating nga po pala yung nagawa ko dyan. And then ang bala ko 3 coating. Kaso nga lang, bukas ko na siya gagawin kasi gusto kong makita siya dun sa maliwanag. Iba po kasi talaga pag nakikita mo sa liwanag, di ba? Kaya bukas malalaman natin kung paano pa yung gagawin ko. Pero ang bala ko talaga yan, 3 coating po ng wood stain at saka ko pa lang siya itatap coat. Nakakatuwa itong aking journey sa pag-woodworks. Alam ko na kung paano magpakinis ng kahoy, kung paano mag-varnish, kahit pa paano may alam na rin ako sa pagpipintura. So, yun lang. Bukas na lang uli ang update till my next video. Thank you for watching. Bye!